1D18 lang ako noon eh. Di baling hindi ako kumain basta yung mga anak ko makakakain. Ang gatas nila, huwag maubusan, ganun. Nakatatak na sa isipan ko talaga na bakit puro kahirapan na lang. Hindi maarok ng kaisipan ni Lerma ang mga pagsubok sa kakapusan ng pera na kinahaharap niya at ng ka-live-in partner na si Lito. Pangarap man nilang maikasal, isinasantabi muna nila ito dahil mas pinagtutuunan nila ng pansin ang araw-araw na gastusin ng kanilang lumalaking pamilya. Lalo pa silang naghikahos nang mawalan ng trabaho bilang kasambahay si Lerma. Sa pagko-construction ni Lito lamang nakaaasa ang kanilang pamilya na pinagkakasya ang higit 500 pisong kita kada linggo. Wala akong income. Tapos ang asawa ko, yung trabaho niya parang may tatagal ng 1 month, 3 months, 6 months, hanggang dun lang. Hirap talaga, as in nangungupahan pa kami ng bahay, lipat-lipat kami. Kasi syempre pag di ka na nakapag-rent, di ba, gagalit na yung hanap naman kami ng ibang. Tanging sa Diyos humuhugot ng lakas si Lerma na nooy dumadalo sa mga Bible studies. Bagamat unti-unti siyang lumalalim sa pananampalataya, isang katanungan ang patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Lord, sabi mo mahal mo ako, bakit ganito pa rin? Tinanggap na kita. Akala ko maano ko na yung kahirapan. Ano bang hadlang pa? That time, gabi, hindi talaga ako makatulog. Naisipan ko magbukas ng TV. Si Peter, ang bungad ng niya, sino man ang mga nagugulumihanan ngayon, sabi niya ganyan, nag-pray na siya. Someone who is so depressed and so worried, you can't sleep well at night. The Lord is saying, I am your peace. I am your security. Put your trust in me. I hold all your tomorrows. That He's the God that will take care of your tomorrow. After ng prayer niya, nabanggit niya yung mga hidden na mga mga kasalanan. Yung nagsasama ng walang kasal, hindi talaga dadaloy ang blessings ng Lord. Sabi yung pala, may hadlang. Pinanalangin ko sa Lord na makasal kami. Sa kagustuhang sumunod sa Diyos, nagsimulang mag-ipon ng paunti-unti si Lerma. Habang nakatanggap naman si Lito ng 3,000 bilang maagang pamasko mula sa pinagtatrabahuhan. Kaya naman, ang kanilang halos 11-year relationship ay humantong na sa kasalan. Hindi inakala ni Lerma na ang kanyang pagsunod sa Diyos ay magbubunga ng pagpapala. Mula sa pagiging kontraktual, naging regular sa trabaho ang kanyang asawa at kumikita na ng 3,000 kada linggo. Sa pagdaan ng mga panahon, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang trabaho ang 4 sa kanilang mga anak na bukas palad na tumutulong sa kanilang pamilya tungo sa mas magandang kinabukasan. Biyaya rin ng Diyos na magkaroon sila ng sariling bahay nang mapasama ang kanilang pamilya sa isang pabahay program. Super blessed ako. Sumunod ka lang sa mga pangako niya, panghawakan ko lang mga pangako niya talaga. Magtatagumpay ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Purihin talaga si Lord. Salamat sa Lord sa 700 Club Asia. May mga napupulot talaga ako dyan, mga aral. Yung mga pinagdaanan kong mga kahirapan, yung pala yung magpapatatag sa akin.